Wala kaming puwang para sa mga pulubi rito, Kandra. Ang ospital na ito ay para sa mga taong may pambayad, hindi para sa mga gaya mong tanging luha lang ang kayang ibigay. Ngayon din, ilabas mo na ang anak mo rito bago ko patawagin ang security para kaladkarin kayo sa labas. Ang mga salitang yon ni Eliza, ang Chief Operating Officer ng St. Jude Hospital, ay bumaon sa puso ni Kandra na parang isang malamig na patalim. Habang naririnig ang bawat kataga, ang mga kamay ni Kandra ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na baso ng malabnaw na lugaw, ang tanging pagkaing nakayanan niyang bilhin para sa sarili matapos ibigay ang huling sentimo para sa pampababa ng lagnat ni Toby. Isang mapait na kabalintunaan ang sumampal sa kanya. Sa loob ng the aircon at mabangong opisina ni Eliza, tanging amoy ng kawalang pag-asa ang nanunuot sa ilong ni Kandra. Hindi makapagsalita si Kandra. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo at ang bawat pagsubok niyang huminga ay nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na magaspang at may mga paltos dahil sa paglalaban ng kung ano-anong gamit para lamang madagdagan ang pondo para sa operasyon ng puso ni Toby. Sa harap niya, nakatayo si Eliza na suot ang isang mamahaling puting coat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kupas na t-shirt at tsinelas ni Kandra na may mantsa pa ng putik mula sa labas. "Ma'am, parang awa niyo na po." Sa wakas ay naisatinig ni Kandra. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. "Kahit hanggang bukas lang po. Malakas ang ulan sa labas at baka hindi kayanin ng baga ni Toby ang lamig. Magbabayad po ako. Magtatrabaho po ako rito, kahit tagalinis ng banyo. Basta wag niyo lang po kaming paalisin habang kritikal pa ang kalagayan niya." Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza. Lumapit siya kay Kandra, sapat na para maamoy ni Kandra ang mamahaling pabango nito na tila lalong nagpatingkad sa amoy ng kahirapan ng dalaga. "Magbabayad? Kandra, tignan mo ang sarili mo. Kahit ibenta mo pa ang lahat ng laman loob mo, hindi mo mababayaran ang utang niyo rito. At huwag mo akong gamitan ng drama tungkol sa ulan. Kung talagang mahal mo ang anak mo, sana naisip mo ang lahat ng ito bago ka nagpabuntis ng walang direksyon sa buhay. Kasalanan mo kung bakit naghihirap ang batang yan. You are a failure as a mother, and this hospital is not a charity house for failures." Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal na nagpaguho sa natitirang dignidad ni Kandra. Ang mundo sa paligid niya ay tila nagsimulang umikot. Ang puting kisame ng ospital ay tila bumabagsak sa kanya at ang tunog ng monitor ng puso sa kabilang silid ay tila nagiging isang mabilis at nakatatarantang huni sa kanyang pandinig. Ang baso ng lugaw sa kanyang kamay ay unti-unting nadudurog. Ang init nito ay hindi na niya maramdaman dahil sa lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tumalikod si Eliza at pabalasaksak na naupo sa kanyang silya. Tila tinapos na ang usapan na para bang nagtatapon lamang ng isang pirasong basura. "Lumabas ka na. I have a VIP guest coming and I don't want this office smelling like the slums. May 10 minuto ka para iimpake ang mga gamit nyo." Lumabas si Kandra sa opisina na parang isang aninong nawala ng direksyon. Ang kanyang mga paa ay parang gawa sa tingga habang naglalakad patungo sa charity ward. Doon, nakita niya si Toby, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na natutulog ng mahimbing sa kabila ng ingay at init ng siksikang silid. Ang maliliit na kamay ng bata ay nakakapit sa isang lumang kumot at ang bawat mahinang paghinga nito ay isang paalala kay Kandra ng kanyang kabiguan. Dahan-dahan niyang binuhat ang anak. Ang bigat ni Toby ay tila naging bigat ng buong mundo. Inilagay niya ang isang lumang coat sa ibabaw ng bata, ang tanging bagay na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Ito ang kanilang panangga sa mundo, isang pirasong tela na lumana at may mga himulmol.
ngunit puno ng alaala ng init ng pagmamahal. Habang naglalakad palabas ng pintuan ng ospital, sinalubong sila ng marahas na hangin at ng bugso ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kapangyarihan. Tumayo si Kendra sa ilalim ng maliit na bubong ng hintayan, niyayakap ng mahigpit si Toby habang ang bata ay nagsisimulang dumaing dahil sa lamig. Tumingala si Kendra sa madilim na langit, kung saan ang mga kidlat ay gumuguhit ng mga lamat sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng pait, kundi ng isang matinding katanungan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng rumaragasa at malamig na ulan, may natitira pa nga bang init ang langit para sa isang inang wala ng mahiling kundi ang bawat hininga ng kanyang anak? O sadyang ang mundo ay ginawa lamang para sa mga taong may kakayahang bilhin ang sarili nilang langit, habang ang mga gaya niya ay hinahayaang malunod sa sarili nilang luha? Hindi ko na kaya, Toby. Patawarin mo si Mama dahil wala man lang akong maibigay na init sa iyo. Ang bulong na yon ni Kendra ay nalunod sa hagupit ng hangin habang pilit niyang isinisiksik ang anak sa maliit na espasyo ng hintayan sa labas ng ospital. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang nakatutulig at magulong ingay, tila isang malupit na paalala na ang mundo ay walang balak makinig sa kanyang pagsamo. Ang manipis na tela ng kanyang blusa ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang balat na nanginginig na rin sa lamig, habang ang init ng katawan ni Toby ay tila unti-unting ninanakaw ng madilim na gabi. Sa gitna ng kalsadang tanging liwanag ng malabong poste ng ilaw ang nagpapatakbo, isang figura ang biglang lumitaw. Isang matandang lalaki na may suot na tila basang-basa ring polo shirt ang sumusuray-suray habang humahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang nito ay puno ng hirap at sa isang iglap, ang matanda ay bumagsak sa semento malapit sa paanan ng kinauupuan ni Kendra. Hindi nagatubili si Kendra. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, ang kanyang puso ay agad na tumibok para sa estrangherong nasa panganib. Inilapag niya ng dahan-dahan si Toby sa tuyong bahagi ng bench at mabilis na lumapit sa matanda. Ang mukha ng lalaki ay kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na dahil sa tindi ng ginaw at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng huling sandigan bago tuluyang pumikit. Lolo, okay lang po ba kayo? Lord, tulungan niyo po kami. Ang nanginginig na boses ni Kendra ay puno ng takot. Sinubukan niyang itayo ang matanda pero tila wala na itong lakas. Napatingin si Kendra sa lumang coat na nakabalot kay Toby. Ang tanging alaala ng kanyang asawa. Ang tanging proteksyon nila laban sa sakit. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa loob ng kanyang isipan. Kung ibibigay niya ang coat, lalamigin ang kanyang anak. Pero kung hindi niya ito gagawin, baka hindi na umabot sa umaga ang matandang nasa harap niya. Tumingin siya kay Toby na humihinga ng mabigat at pagkatapos ay sa matanda na tila unti-unti nang nilalamon ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang likas na kabutihan ni Kendra ang nagwagi. Dahan-dahan niyang hinubad ang coat mula sa pagkabalot kay Toby at ibinalabal ito sa nanginginig na balikat ng matanda. Sa pagdampi ng tela sa balat ng lalaki, tila naramdaman ni Kendra ang pagkawala ng huling proteksyon na mayroon siya. Ngunit ang makitang bahagyang kumalma, ang paghinga ng matanda, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng salapi. "Huwag po kayong susuko, Lolo. Nandito lang po ako," bulong ni Kendra habang hinihilot ang mga kamay ng matanda. Clarence, ang pangalang hindi pa niya alam, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang isang babaeng basang-basa, nanginginig, at halatang hapo sa buhay
Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng malasakit na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang marangyang mundo. Nakita ni Clarence ang maliit na batang nakahiga sa bench na walang suot kundi manipis na damit habang siya ay balot na balot sa mainit na coat na isinakripisyo ng babaeng ito. Isang malaking katanungan ang bumangon sa kanyang isipan. Bakit ang mga taong wala ng halos maibigay ang siya panghandang mag-alay ng lahat? Sinubukan ni Clarence na magsalita. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa kamay ni Kendra. Ang kanyang hawak ay tila isang huling hiling, isang pagkapit sa natitirang hibla ng buhay. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang pasasalamat o ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay sa bigat ng pagod at lamig. Lolo! Lolo, gumising po kayo. Please, huwag po ngayon. Ang sigaw ni Kendra ay tila tinupok ng tunog ng kulog. Ang kamay ng matanda na kanina lang ay mahigpit ang kapit, ay unti-unting lumaylay sa kanyang bisig. Naiwang mag-isa si Kendra sa gitna ng unos, karga ang isang matandang walang malay, at binabantayan ang isang anak na may sakit, habang ang lamig ay nagsisimulang pumasok sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Magagawa pa nga bang maging sapat ng isang lumang coat para isalba ang dalawang buhay na tila pinaglaruan ng tadhana? O ang sakripisyong ito ang magiging mitya ng mas malaking trahedyang hindi kayang hilumin ng anumang gamot? Bakit mo ako iniligtas? Gayong ikaw mismo ay nalulunod na sa sarili mong dusa. Ang tanong na yon ay hindi binigkas ni Clarence, kundi umaling-awngaw sa loob ng kanyang naguguluhang isipan habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng kalawang at hinalong alkohol na nagmumula sa isang maliit at madilim na klinika sa tabi ng malaking ospital. Ang kisame ay may mga mantsa ng lumang tumutulo na tubig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya na tila anumang oras ay susuko na rin sa kadiliman. Naramdaman ni Clarence ang bigat ng lumang coat na nakabalot sa kanya. Hinanap ng kanyang paningin ang babaeng nagligtas sa kanya sa gitna ng unos. Nakita niya si Kendra, nakaupo sa isang matigas na kahoy na upuan, yakap-yakap ang kanyang anak na si Toby. Ang bata ay nanginginig pa rin sa ilalim ng isang manipis na tuwalya, habang si Kendra ay pilit na hinihipan ang maliliit na daliri ng anak para lamang bigyan ito ng kahit kaunting init. Ang kanyang mga labi ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim na sa pagod. Ngunit may bakas ng ginhawa nang makita niyang gising na ang matanda. Lolo, salamat sa Diyos at gising na po kayo. Ang mahinang boses ni Kendra ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng gulo. Akala ko po ay kinuha na kayo ng ulan. Uminom muna po kayo nito. Mainit-init pa po ito ng kaunti. Iniabot ni Kendra ang isang plastik na baso na may lamang maligamgam na tubig. Napansin ni Clarence ang panginginig ng mga kamay ng dalaga. Napatingin siya sa paligid at napagtanto na nasa isang liblib at mahirap na bahagi sila ng pasilidad, malayo sa karangyaan ng mga private suite na pagmamay-ari niya. Dito, ang buhay ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan bawat minuto. Nasaan tayo? Ang paos na tanong ni Clarence, pilit na itinatago ang awtoridad sa kanyang boses. Pinili niyang huwag magpakilala. Sa loob ng maraming taon, ang mga tao ay lumalapit sa kanya dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit ang babaeng ito ay ibinigay ang lahat nang hindi man lang alam kung sino siya. Nais niyang malaman kung hanggang saan aabot ang kabutihang ito sa loob ng sarili niyang bakod na tila naging kuta na ng kasakiman. Nasa maliit na klinik lang po tayo sa kanto, Lolo. Hindi po tayo pinapasok sa loob ng St. Jude dahil wala po akong pambayad. Ang boses ni Kendra ay bahagyang napaos. May kasamang pait na pilit niyang nilulunok. Pasensya na po. Ito lang ang nakayanan ko. Kinuha ni Kendra ang isang piraso ng pandesal mula sa kanyang bulsa, ang huling pagkain na itinira niya para sa sarili.
Dahan-dahan niya itong hinati sa dalawa. Ang mas malaking bahagi ay iniabot niya kay Clarence, habang ang maliit na piraso ay itinabi niya para kay Toby kung sakaling magising ito at maghanap ng makakain. Kain po kayo, Lolo. Alam ko pong gutom na kayo. Ang nakangiting mukha ni Kendra sa kabila ng dusa ay tila isang punyal na sumaksak sa konsensya ni Clarence. Sa kanyang mansyon, ang mga mamahaling putahe ay itinatapon lamang kapag hindi naubos, ngunit dito, ang isang pirasong tinapay ay tila isang kayamanan na pinaghahatian ng dalawang kaluluwang kapwa na gugutom. Habang kumakain, pasimpleng kinapa ni Clarence ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang kanyang mamahaling telepono, ang simbolo ng kanyang koneksyon sa mundo ng mga makapangyarihan. May balak siyang tumawag, may balak siyang mag-utos na tapusin ang lahat ng ito sa isang kumpas lang. Ngunit nang makita niya ang mga peklat sa kamay ni Kendra, mga bakas ng paglalaba at mabibigat na trabaho, ay napatigil siya. Nais niyang makita ang tunay na mukha ng ospital na ipinagmamalaki niya. Nais niyang maranasan ang nararanasan ng mga taong itinuturing na numero lamang ng kanyang mga tauhan. Wala po ba kayong matuluyan, Lolo? Kung gusto niyo po, maaari po kayong sumama sa amin pansamantala. Kapag tumigil ang ulan, hindi po kagandahan ang tirahan namin, pero ligtas po roon. Alok ni Kendra, na tila ba hindi sapat ang pagliligtas sa buhay ng matanda. Isang mabigat na tunog ng mga sapatos na tumatamaan sa sahig ang bumasag sa katahimikan ng klinika. Ang pintuan ay bumukas ng malakas at doon ay tumambad si Eliza kasama ang dalawang gwardya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit nang makita ang eksena sa loob. Sinasabi ko na nga ba, dito lang kayo magtatago. Ang boses ni Eliza ay matinis at puno ng panghahamak. At talagang kumuha ka pa ng kasabwat na pulubi? Kendra, hindi lang basura ang dinala mo sa harap ng ospital ko, kundi pati magnanakaw. Sigurado akong balak ninyong pasukin ang pharmacy para magnakaw ng gamot, no? Tumingin si Eliza kay Clarence na nakabalot pa rin sa lumang coat ni Kendra. Sa paningin ng COO, ang matanda ay isa lamang maruming lalaki na dapat nang itapon sa kalsada. Hindi niya alam na ang lalaking hinahamak niya ay ang mismong nagluklok sa kanya sa posisyong kinatatayuan niya ngayon. Nanatiling tahimik si Clarence, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin kay Eliza. Tila itinatala ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitigas sa puot. Hindi para sa sarili, kundi para sa inang nasa tabi niya na patuloy na yumuyuko sa harap ng kawalang katarungan. Anong uri ng kadiliman ang bumalot sa pangarap kong magbigay ng lunas, kung ang mga taong dapat ay nagliligtas, ay sila pa ang nagiging mitya ng paghihirap ng kapwa. Tingnan mo nga ang hitsura mo, Kendra. Hindi ba't nakakasuka na ang amoy ng imburnal na dala niyo rito sa loob ng ospital ko? Maging ang matandang yan, tila ba hindi naligo simula noong nakaraang dekada. Ang boses ni Eliza ay umalingaw-ngaw sa malinis at puting pasilyo ng St. Jude Hospital na tila isang maruming mantsa na ayaw mabura. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang mamahaling sapatos na tumatunog ng may autoridad sa bawat hakbang habang nakatingin ng may pandidiri kay Kendra at sa matandang si Clarence. Ang mga pasyente at nurse na dumadaan ay napapatigil, ang ilan ay naaawa, ngunit karamihan ay yumuyuko na lamang sa takot na madamay sa galit ng makapangyarihang COO. Kagat-kagat ni Kendra ang kanyang labi hanggang sa malasahan na niya ang tamis ng sariling dugo. Mahigpit niyang yakap si Toby na ngayon ay nagsisimula nang umiyak ng mahina dahil sa gulo. Nararamdaman ni Kendra ang panginginig ng sarili niyang mga tuhod, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding kahihiyan na ipinaparamdam sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ni Eliza ay parang isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Pilit siyang ibinabaon sa lupang tinatawag niyang tahanan. Ma'am, wala po kaming ginagawang masama. Ang nanginginig na sagot ni Kendra, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha.
Nagpapahinga lang po ang matanda. Kailangan niya lang po ng masisilungan. Masisilungan? Ang ospital na ito ay isang institusyon, hindi isang tambayan ng mga basurang gaya ninyo. Bulyaw ni Eliza. Lumingon siya sa mga gwardiya na nakatayo sa gilid. Dalhin niyo rito ang balde at mop. Kung gusto ninyong manatili rito kahit isang gabi lang para hindi kayo mamatay sa ginaw sa labas, pagtrabahuhan niyo. Linisin niyo ang buong lobby. Siguraduhin ninyong kasing kinang ng alahas ko ang sahig na yan bago sumikat ang araw. Kung hindi, kaladkad kayo palabas, kasama ang batang yan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng bakal na balde na inilapag ng gwardya sa semento ay tila isang malakas na hatol para kay Kendra. Tiningnan niya ang balde ng maruming tubig at ang mop na tila bahuling pag-asa na lamang niya. Napatingin siya kay Clarence na nananatiling nakaupo. Ang mga mata nito ay nakapako kay Eliza ng may lalim na hindi maarok. Nasaktan si Kendra para sa matanda. Ang isang taong nasa dulo na ng kanyang buhay ay hindi nararapat na tratuhin ng ganito. Dahan-dahan niyang inilapag si Toby sa isang silya at kinuha ang mop. Sa bawat paglubog ng kanyang mga kamay sa malamig na tubig na may halong matapang na kemikal, naramdaman ni Kendra ang paghapdi ng kanyang mga sugat sa kamay. Nagsimula siyang magmop, ang kanyang likod ay nakayuko, ang kanyang buong pagkatao ay nakalubog sa putik ng pangaapi. Habang naglilinis, hindi niya mapigilang mapaluha. Ngunit dahil marumi ang kanyang mga kamay, tanging ang kanyang siko na lamang ang ginagamit niya para punasan ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila ba pagtatangkang burahin ang sarili niyang sakit. Ngunit lalo lamang itong lumalalim. Samantala, si Clarence ay pinagmamasdan ang bawat kilos ni Eliza. Nakita niya kung paano tawanan ng kanyang sariling staff ang paghihirap ni Kendra. Narinig niya ang mga bulungan na tinatawag silang pulubi at salot. Isang matinding apoy ang nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming dekada. Ang pangalang St. Jude na nakaukit sa pader ng ospital ay tila ba nagiging isang malaking kasinungalingan sa kanyang paningin. Lumapit si Eliza kay Clarence. Ang dulo ng kanyang sapatos ay tinulak ang paa ng matanda. Hoy matanda, huwag kang tumangalang dyan. Tulungan mo ang kasama mo. O baka naman pati paghawak ng basahan ay hindi mo alam. Hindi sumagot si Clarence. Tumingala lamang siya. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa tawa ni Eliza ng sandaling iyon. May kung ano sa mga mata ng matanda na nagbigay ng kilabot sa COO, ngunit agad din itong iwinaksi ni Eliza. Iniisip na guni-guni lamang niya ang awtoridad na nakita niya sa isang pulubi. Sa gitna ng paglilinis, isang nurse ang lumapit kay Eliza at bumulong. Ma'am, darating na po si Dr. V sa loob ng ilang minuto. Kailangan na nating ihanda ang reception. Nagmadali si Eliza na umalis. Ngunit bago iyon, tinapunan niya muli ng masamang tingin si Kendra. Siguraduhin mong malinis yan, Kendra. Kung may makita akong kahit isang bakas ng putik, asahan mong sa kalsada kayo mag-aalmusal. Naiwan si Kendra na mag-isa sa gitna ng malawak na lobby. Yakap ang mop habang ang kanyang katawan ay tila bibigay na sa pagod. Napatingin siya sa kawalan, sa gitna ng kinang ng sahig na kanyang pinaghirapan, at tinanong ang sarili, hanggang kailan kailangang yumuko ng isang tao para lamang payagang huminga? Mayroon pa nga bang puwang ang katarungan sa mundong tanging ang tunog ng barya lamang ang pinakikinggan? Hindi naramdam ni Kendra ang kanyang mga daliri. Tila ba ang mga ito ay naging bahagi na ng nagyeyelong tubig sa loob ng malaking planggana. Ang bawat kuskos niya sa magaspang na tela ng mga kumot ng ospital ay isang tahimik na pakikipaglaban sa antok at hapdi, habang ang amoy ng matapang na chlorine ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Tila ba nais nitong sunugin ang bawat hiningang natitira sa kanya. Sa isang madilim na sulok ng utility room,
kung saan tanging ang mahinang liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana ang nagsisilbing gabay. Patuloy sa pagtatrabaho si Kendra. Palihim siyang tinanggap ng isang matandang janitor para maglaban ng mga dambuhalang kumot kapalit ng ilang barya. Perang gagamitin niya para sa susunod na dose ng gamot ni Toby. Ang bawat piga niya sa mabigat na tela ay naglalabas ng tunog ng tubig na pumapatak sa sahig. Tila ba mga luhang hindi na mabitawan ng kanyang mga mata. Mula sa anino, nakamasid si Clarence. Nakaupo siya sa isang nakatumbang kahon. Ang lumang coat ni Kendra ay nakabalabal pa rin sa kanya. Pinagmamasdan niya ang babaeng ito, isang inang handang ubusin ang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. Nakita ni Clarence ang bawat pagdaing ni Kendra sa tuwing tutunog ang kanyang mga kaso-kasuan. Ang bawat pagpahid nito ng pawis sa noo, gamit ang braso na basang-basa rin ng sabon. Hayaan mo na ako ang magpiganyan, anak. Mukhang bibigay na ang mga bisig mo. Ang paos na alok ni Clarence habang dahan-dahang tumatayo. Napatingala si Kendra. Pilit ang nangiting ibinigay sa matanda. Naku, Lolo, huwag na po. Magpahinga na lang po kayo riyan. Sanay na po ako sa ganitong trabaho. Ang mahalaga po ay mabili ko ang gamot ni Toby bago sumikat ang araw. Hindi nakinig si Clarence. Kinuha niya ang kabilang dulo ng isang kumot. Sa paghawak niya sa tela, nadama niya ang bigat nito. Isang bigat na hindi lamang galing sa tubig, kundi bigat ng responsibilidad na mag-isang pinapasan ni Kendra. Nakita niya nang malapitan ang mga kamay ng dalaga. Puno ito ng mga peklat, mga paltos na pumutok na, at muling nagmantsa, at ang mga kuko na tila ba nangingitim na sa hirap. Ang mga kamay na ito ay hindi para sa isang babaeng nasa kabataan pa, kundi mga kamay ng isang mandirigma na pagod na sa giyera ng buhay. Mabait ang asawa ko, Lolo. Biglang panimula ni Kendra habang patuloy sila sa pagtatrabaho. Si Elias. Pangarap niya sanang maging isang inhinyero para maipagtayo kami ng bahay na hindi pinapasok ng ulan. Pero kinuha siya agad sa amin. Isang aksidente sa konstruksyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng katarungan. Natigilan si Clarence. Ang pangalang Elias ay tila isang pamilyar na himig na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang isang ulat sa kanyang mesa, ilang taon na, ang nakalilipas tungkol sa isang aksidente sa isa sa kanyang mga itinatayong gusali. Isang kasong mabilis na naayos ng kanyang mga abogado para hindi madungisan ang pangalan ng kumpanya. Hindi niya akalain na ang pamilyang iniwan ng lalaking iyon ay ang pamilyang ngayon ay nagliligtas sa kanya sa kalsada. Minsan po iniisip ko kung bakit ang unfair ng mundo. Patuloy ni Kendra, ang kanyang boses ay nanginginig sa kabilang panig ng kumot. Yung mga taong mayayaman, isang kumpas lang ng kamay, nakukuha nila ang lahat. Pero kaming mga nasa ibaba, kailangang dumanas ng ganitong hirap para lang sa isang pagkakataong mabuhay. Pero alam niyo po, Lolo, kahit ganito, hindi ako titigil. Hanggat humihinga si Toby, may dahilan ako para lumaban. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng utility room ay tila naging sagrado. Pinakinggan ni Clarence ang bawat kwento ni Kendra, ang mga pangarap nitong makitang makapagtapos si Toby, ang mga gabi ng pagkagutom para lang may makain ng anak, at ang matibay na pananampalataya sa kabila ng lahat ng dagok. Para kay Clarence, ang bawat salita ni Kendra ay isang aral na hindi na ituro sa kanya ng anumang kurso sa negosyo. Ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa tibay ng isang pusong marunong magmahal ng walang kapalit. Habang nag-aagaw ang dilim at liwanag sa labas, natapos nila ang huling batch ng mga labada. Pagod na pagod si Kendra, ngunit may ningning ang kanyang mga mata habang binibilang ang ilang pirasong barya na iniabot ng janitor. Ngunit ang munting ligayang iyon ay agad na napawi ng isang gwardya ang pumasok sa silid. May hawak na isang puting sobre. Kendra, may naghahanap sa iyo sa lobby. Isang abogado raw. Ibinibigay ito sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Kendra habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito
ay isang liham mula sa korte, isang petisyon mula sa kanyang biyenan na si Doña Remedios. Ang nilalaman, balak bawiin ng matanda ang karapatan ni Kendra sa kanyang anak dahil sa kawalan nito ng kakayahang pinansyal na buhayin at ipagamot ang bata. Napaupo si Kendra sa sahig. Ang mga barya ay kumalat sa semento, tila mga pangarap na muling nagkadurog-durog. Ang kanyang huling sandigan ay pilit na tinitibag ng mga taong may salapi at kapangyarihan. Anong uri ng katarungan ang nananaig sa mundong ito? Kung pati ang tanging rason ng iyong paghinga ay pilit na kinukuha dahil lamang ikaw ay kapos sa yaman. Magagawa pa nga bang ipaglaban ng isang inang sugatan ang kanyang kaisa-isang kayamanan laban sa mga mapang-aping kamay ng nakaraan? Ang bawat tunog ng mamahaling sapatos ni Doña Remedios sa malamig na sahig ng ospital ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Kendra. Hindi na kailangan pang lumingon ng dalaga. Ang amoy ng mamahaling jasmine at ang aura ng kapangyarihang tila nananakal sa hangin ay sapat na para kilalanin ang babaeng naging mitya ng kanyang pinakamalalim na bangungot. Pumasok si Doña Remedios sa ward na tila ba pagmamay-ari niya ang bawat sentimetro ng gusaling iyon. Ang kanyang suot na terno ay walang gusot, kabaligtaran ng gusot-gusot at maruming damit ni Kendra. Tumingin ang matandang donya sa paligid ng may pandidiri. Tinatakpan ng kanyang ilong ng isang telang sutla na may burda ng kanyang mga inisyal. Kendra, tignan mo ang kinalalagyan mo. Ang boses ni Remedios ay mahinahon pero puno ng lason, tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng biktima. Sa ganitong basurang lugar mo ba balak palakihin ang apo ko? O baka naman mas tamang sabihing dito mo siya balak patayin? Napahigpit ang yakap ni Kendra kay Toby na nooy mahimbing na natutulog dahil sa gamot. Wala kayong karapatang sabihin, yan Doña Remedios. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko. Hindi ko siya pinapabayaan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya at kinuha ang isang mamahaling tseke mula sa kanyang bag. Lahat, ang pagmamop ng sahig at paglalaban ng maruruming kumot ay hindi lahat. Kendra, iyan ay desperasyon. At ang desperasyong yan ang papatay kay Toby. Isang pirma mo lang dito at dadalhin ko siya sa Amerika. Pinakamagagaling na doktor, pinakamarangyang buhay. Hindi ba't yun ang lahat na kailangan niya? Mula sa kanyang sulok, si Clarence ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa ilalim ng lumang coat ni Kendra. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan si Remedios. Nakikilala niya ang babaeng ito, isang socialite na madalas makita sa mga charity gala ng St. Jude. Nagpapanggap na may pusong ginto sa harap ng mga kamera, ngunit heto at nagpapakita ng tunay na kulay sa dilim. Isang matinding galit ang dumadaloy sa mga ugat ni Clarence nang makita ang isang inang dinudurog ang puso. Gamit ang pera ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Hindi ko ipagbibili ang anak ko. Ang boses ni Kendra ay nanginginig, pero may determinasyon na tila bakal. Kahit isang sentimo ay hindi ko tatanggapin mula sa inyo. Iniwan niyo kami noong kailangan namin kayo. At ngayon ay babalik kayo para kunin ang tanging dahilan ng paghinga ko. You are being selfish, Kendra. Bulyaw ni Remedios, ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyang natanggal. Tignan mo ang matandang pulubing yan na kinukupkop mo. Pati basura sa kalsada ay pinapatulan mo. Paano ka namin mapagkakatiwalaan sa bata? You are unstable. You are a disgrace to our family name. Binuksan ni Remedios ang kanyang pitaka at itinapon ang tseke sa mukha ni Kendra. Ang pirasong papel ay dahan-dahang lumipad at bumagsak sa maruming sahig. Tila isang basura na walang halaga sa harap ng tunay na pag-ibig. Pirpirmahan mo yan o sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at ang batang yan ay mapupunta sa ampunan bago matapos ang linggong ito.
Sa sobrang galit, tumayo si Kendra para itulak palabas si Remedios. Ngunit ang matandang Donya ay mas mabilis. Sa isang marahas na kumpas ng kamay, tinulak ni Remedios si Kendra pabalik. Nawalan ng balanse ang dalaga habang karga-karga si Toby. Ang kanyang paa ay sumabit sa kable ng isang makina at sa isang iglap, tila tumigil ang mundo para kay Kendra habang nararamdaman niyang nahuhulog siya patungo sa matigas at malamig na semento. Bit-bit ang kanyang anak na maaaring hindi na kayanin ang isa pang pinsala. Ang tunog ng pagbagsak ay hindi nangyari. Isang matigas at matatag na braso ang sumalo sa likod ni Kendra bago pa man tumama ang kanyang ulo sa sahig. Napatingala si Kendra at nakita ang mga mata ng matandang pulubing si Clarence. Ang mga matang sa sandaling iyon ay hindi na nagpapakita ng panghihina, kundi isang nagbabagang apoy ng isang haring handa nang pumatay para protektahan ang kanyang nasasakupan. Sobra na ang kabastusang ito. Ang boses ni Clarence ay mababa, tila isang dagundong ng kulog na nagbabadya ng isang malaking bagyo. Magagawa pa nga bang itago ni Clarence ang kanyang kapangyarihan kung ang katarungan mismo ay niyuyurakan na sa harap ng kanyang mga mata? At hanggang kailan kakayanin ni Kendra ang mga latigo ng mapang-aping tadhana bago tuluyang mapatid ang kanyang pag-asa? Bitawan mo ang maruming kamay mo sa manugang ko, matanda. Baka kung anong sakit pa ang makuha namin sa'yo. Ang sigaw ni Doña Remedios ay tila isang matalim na taga na bumasag sa tensyon sa loob ng ward. Dahan-dahang binitawan ni Clarence si Kendra matapos masiguro na maayos na ang tayo nito. Ang kanyang mga mata, na kanina ay punong-puno ng apoy, ay muling nagkubli sa likod ng anyo ng isang nanghihinang matanda. Ngunit sa loob ni Clarence, ang hatol ay nagawa na. Hindi na ito tungkol sa pagmamasid lamang. Ito ay tungkol na sa paglilinis ng isang sistemang bulok hanggang sa ugat. Umalis na kayo, Doña Remedios. Wala kayong makukuha rito kundi ang paninindigan ko. Ang boses ni Kendra ay mahina, ngunit matibay, habang pinupunasan niya ang luhang kanina pa gustong kumawala. Isang huling mapanghamak na tingin ang ipinukol ni Remedios bago siya lumabas. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang banta na babalik siya ng mas malakas. Nang masigurong wala na ang matandang Donya, pasimpleng lumayo si Clarence. Naglakad siya patungo sa isang madilim na bahagi ng fire exit kung saan ang ingay ng ospital ay malayo at tila isang bulong na lamang. Inilabas niya ang kanyang itim na telepono mula sa lihim na bulsa ng lumang coat. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang awtoridad na matagal na niyang itinatago. Sa isang mabilis na pindot, isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Sir Clarence, salamat sa Diyos at tumawag kayo. Nasaan po kayo? Ang buong security team ay hinahanap kayo. Ang boses ni Arthur, ang kanyang kanang kamay, ay bakas ang matinding pag-aalala. Huwag kang maingay, Arthur. Makinig kang mabuti. Ang boses ni Clarence ay malamig at puno ng utos. I-freeze ang lahat ng credit cards at bank accounts sa ilalim ng pangalan ni Remedios Valderrama. Ngayon din. At ang St. Jude Hospital, sabihan mo ang audit team na maghanda. May mga anay na kailangang bombahin dito. Pero sir, ang pamilya Valderrama ay isa sa mga malalaking donor ng foundation. Hindi ko tinatanong ang opinyon mo, Arthur. Gawin mo ang iniutos ko. At isa pa, magpadala ka ng sapat na pagkain at pinakamataas na uri ng bitamina para sa isang bata sa Ward 4. Sigawin mong palihim. Ayokong malaman ng sino man na galing ito sa akin. Matapos ang tawag, bumalik si Clarence sa tabi ni Kendra na parang walang nangyari. Nakita niya ang dalaga na nakatitig sa punit-punit na tseke sa sahig. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, hanggang sa isang lalaking nakauniforme ng delivery ang pumasok sa ward. May dalang isang malaking basket ng mainit na sabaw, prutas at mga gamot na tila galing sa pinakamahaling botika. Para kay Kendra po. May nagpapabigay po nito. Bayad na po ang lahat. Ang sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Naguguluhan si Kendra.
Tumingin siya sa pagkain. Pagkatapos ay sa matandang si Clarence na tila ba natutulog na sa kanyang upuan. Lolo, nakikita niyo po ba ito? May anghel po yatang nakarinig sa dalangin ko. Ngunit ang munting liwanag na ito ay agad na nabalot ng ulap nang pumasok si Eliza sa ward. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Napatingin siya sa basket ng pagkain at pagkatapos ay sa lumang coat na suot ni Clarence. May napansin siya. Isang maliit na borda sa loob ng laylayan ng coat. Isang inisyal na tanging ang mga nasa itaas lamang ng lipunan ang nakakakilala. Saan niyo kinuha ang pagkain yan, Kendra? At yung coat na yan? Lumapit si Eliza at marahas na hinila ang manggas ng coat ni Clarence. Nagnakaw ba kayo sa VIP lounge? Imposibleng ang isang basurang gaya niyo ay magkakaroon ng ganitong uri ng tela. Napatayo si Kendra para protektahan ng matanda, ngunit ang mga mata ni Eliza ay nakapako na sa coat. Sigurado akong galing ito sa nawawalang gamit ng aming chairman. Magnanakaw. Mga guards, dakpin ang matandang ito. Magagawa pa nga bang itago ni Clarence ang kanyang lihim kung ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init ay siya ring magiging mitya ng kanyang pagkakadakip? O ito na ang pagkakataon para ang tunay na hari ay magpakita ng kanyang bagsik sa harap ng mga mapangapi. Ang bawat tunog ng radyo ng mga guwardiya ay tila isang babala ng kamatayan na bumabalot sa buong ward. Walang pakundangan nilang hinawakan ang mga braso ni Clarence, pilit itong pinapatayo mula sa kanyang kinauupuan habang si Eliza ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malupit na tagumpay. Ma'am Eliza, parang awa niyo na po. Hindi po magnanakaw si Lolo. Ako po ang nagbigay ng coat na iyan sa kanya. Sa akin po iyan. Ang sigaw ni Kendra ay halos mapatid ang kanyang boses habang humaharang siya sa mga gwardya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa manggas ng uniforme ng mga ito, ngunit mabilis siyang itinulak palayo. Dahilan para mapaupo siya sa malamig na sement. Huwag mo akong lokohin, Kendra. Ang telang ito ay mula sa pinakamahal na tela sa Europa. Imposibleng pag-aari mo ito. Malinaw na ninakaw ito ng matandang ito habang natutulog ang mga pasyente sa kabilang wing. Ang boses ni Eliza ay matinis, tila isang kuko na kumakalmot sa pisara. Dalhin niyo na yan sa holding room at tawagan ng pulis. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang biglang katahimikan ang namayani nang marinig ang isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog mula sa makina sa tabi ni Toby. Ang pulang ilaw ng monitor ay mabilis na kumukurap, tila isang huling hiling para sa tulong. Namutla si Kendra. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto nang makita ang kanyang anak na unti-unting nagiging kulay ube ang mga labi at ang dibdib ay hindi na gumagalaw. Toby, ang anak ko! Tulong! Nurse doctor, tulungan niyo ang anak ko! Ang desperadong sigaw ni Kendra ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang nurse ang tatakbo sana patungo sa kama ng bata, ngunit itinaas ni Eliza ang kanyang kamay, isang senyales na nagpapatigil sa lahat. Sandali, Kendra, nasaan ang deposit slip mo para sa emergency procedure? Sinabi ko na sa'yo, walang kahit anong gamot o serbisyo ang ibibigay hanggat hindi ka nagbabayad ng sapat na deposito. Pero namamatay na ang anak ko. Ma'am Eliza, nakikiusap ako. Operahan niyo na siya, magbabayad ako. Ibebenta ko ang lahat, pati ang kaluluwa ko. Huwag niyo lang siyang hayaang mawala. Puro ka pangako, Kendra. Ang kailangan ko ay pera, hindi luha. Malamig na sagot ni Eliza habang tinitignan ang kanyang orasan. Bawat minuto ay may halaga rito. Kung wala kang pera, hindi namin kasalanan kung hanggang dito na lang ang hininga ng batang yan. Sa gitna ng matinding desperasyon, ginawa ni Kendra ang isang bagay na hindi niya inakalang magagawa niya. Gumapang siya sa sahig, sa ilalim ng mapanghamak na tingin ng mga tao, at humawak sa sapatos ni Eliza. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang noo ay dumampi sa semento at sa gitna ng kanyang paghikbi, hinalikan niya ang dulo ng sapatos ng babaeng nagpapahirap sa kanya. Maawa po kayo.
Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang anak ko. Ang boses ni Kendra ay basag na. Tila isang based na nagkadurog-durog sa sahig. Mula sa hawak ng mga gwardya, naramdaman ni Clarence ang isang uri ng puot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang makita ang isang inang dinudurog ang sariling dignidad para sa buhay ng kanyang anak ay ang huling mitya na tumupok sa kanyang pasensya. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eliza, isang babaeng binigyan niya ng tiwala, ngunit naging isang halimaw na walang kaluluwa. Hayaan niyo siyang mamatay, ang huling salita ni Eliza bago tumalikod. Wala siyang silbi sa mundong ito. Magagawa pa nga bang manahimik ni Clarence habang ang huling hininga ni Toby ay unti-unti nang naglalaho sa hangin? O ang sakripisyo ng dignidad ni Kendra ang magiging huling dahilan para ang hari ay tuluyang magising mula sa kanyang pagtatago? Ang bawat segundo ng katahimikan mula sa monitor ni Toby ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa huling hininga ni Kendra. Habang ang kanyang mukha ay nakalapat pa rin sa malamig na semento, hinhintay niya ang isang himala o ang tuluyang pagdilim ng kanyang mundo. Ngunit sa gitna ng desperasyong yon, isang hindi inaasahang ingay ang bumasag sa lamig ng ward. Hindi ang tunog ng mga guwardya, kundi ang mabilis at determinadong hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Ang malaking pintuan ng ward ay bumukas ng may lakas na tila banyanig ang buong gusali. Pumasok ang isang lalaking nasa gitnang edad, may suot na salamin at isang coat na may tatak ng isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Sa likod niya ay si Arthur, ang kanang kamay ni Clarence, na may hawak na isang itim na briefcase at may mukhang handang magpaguho ng bundok. Saan ang pasyente? Nasaan ang batang nagngangalang Toby? Ang boses ng lalaki ay malakas, puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Natigilan si Eliza. Ang kanyang mapang-aping anyo ay biglang naglaho at napalitan ng labis na pagkalito. Dr. Vincent, ang tanyag na heart surgeon mula sa Germany? Anong ginagawa niyo rito? Wala po kaming abiso na darating kayo. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Dr. Vincent si Eliza. Ang kanyang mga mata ay agad na nakapako sa nag-aagaw buhay na si Toby. Lumapit siya sa kama, tinulak ang mga nurse na tila ba mga estatwang nakaharang at nagsimulang suriin ang bata. Kendra, tumayo ka riyan. Ang mahinang bulong ni Clarence. Ang kanyang boses, bagaman paus pa rin, ay may kasamang lakas na nagpabangon kay Kendra mula sa pagkakadapa. Nanginginig si Kendra habang nakatingin sa doktor na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit. Sino po sila? Ililigtas niyo po ba ang anak ko? Bago pa makasagot si Dr. Vincent, lumingon siya kay Clarence. Isang saglit silang nagkatinginan. May isang lihim na mensahe ang dumaan sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang senyales mula sa tunay na hari patungo sa kanyang pinagkakatiwalaang kawal. Bahagyang tumango si Clarence, isang hudyat na panatilihin ang kanyang pagtatago ng kaunti pa. Ngunit gawin ang lahat para sa bata. Ihahanda ko ang OR ngayon din, sigaw ni Dr. Vincent. Sandali lang po, Doktor. Muling sumingit si Eliza. Pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Hindi po maaari. Ang batang yan ay walang pambayad. At ang matandang iyan ay isang magnanakaw na dapat nang dalhin sa presinto. Hindi niyo pwedeng gamitin ang pasilidad namin para sa kanila. Lumingon si Dr. Vincent kay Eliza. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng yelo. Wala akong pakialam sa mga patakaran mo, madam. Ang utos na pumarito ako ay nanggaling sa isang taong mas mataas pa sa'yo. Mas mataas pa sa board of directors ng ospital na ito. Kung gusto mong manatili sa posisyon mo, manahimik ka at tumabi. Napatulala si Eliza. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara ng sarili niyang takot. Sino ang nagpadala sa doktor na ito? Tumingin siya kay Arthur na nakatayo sa likod at pagkatapos ay muling napako ang kanyang tingin sa matandang pulubi na si Clarence.
Dahan-dahang lumapit si Clarence kay Kendra at hinawakan ang kanyang balikat. Ang init ng kamay ng matanda ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong buhay sa nangihinang puso ni Kendra. Magiging maayos ang lahat, anak. Hindi pa babayaan ng langit ang isang inang gaya mo. Sa sandaling iyon, habang mabilis na inilalabas ang kama ni Toby patungo sa operating room, may nahulog mula sa bulsa ng lumang coat na suot ni Clarence. Isang maliit at makintab na card. Isang black card na tanging ang pinakamayayamang tao lamang sa buong mundo ang nagmamay-ari. Nakita yon ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang card na yon ay may nakaukit na pangalan na nagpabilis ng takbo ng kanyang dugo sa takot. Sino nga ba ang matandang tinawag niyang basura na sa isang kumpas lamang ay nagpabago sa takbo ng tadhana? At anong uri ng impyerno ang naghihintay kay Eliza ngayong ang anino ng hari ay nagsisimula ng maging totoo? Ang bawat patak ng dugo na dahan-dahang gumuguhit mula sa noo ni Kendra ay tila isang pulang tinta na sumusulat ng huling kabanata ng kanyang pagtitiis. Sa gitna ng malamig at maliwanag na pasilyo, patungo sa operating room, ang kaguluhan ay muling sumiklab nang utusan ni Eliza ang mga gwardya na harangin ang pagpasok nin Clarence at Kendra sa kabila ng babala ni Dr. Vincent. Huwag kayong padalos-dalos. Ang matandang yan ay maaaring nagnakaw ng card na yan. Ang boses ni Eliza ay gumaralgal na sa takot. Isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol na unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga kamay. Guards, ilabas niyo ang mga yan. Ngayon din, sa pagmamadali ng mga gwardya na sumunod, isa sa kanila ang marahas na humablot sa braso ni Kendra. Sa lakas ng pagkakatulak, tumama ang noo ng dalaga sa matigas na kanto ng isang metal na stretcher. Ang tunog ng pagtama ng kanyang buto sa bakal ay tila isang binging hudyat ng karahasan sa gitna ng isang lugar na dapat ay para sa paghilom. Napasandal si Kendra sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya habang nararamdaman niya ang malapot at mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na dumaing, ang tanging ginawa ni Kendra ay tingnan ang saradong pinto ng operating room kung nasaan si Toby. Toby? Anak, lumaban ka. Ang kanyang bulong ay halos hindi na marinig. Tila isang panalangin na pilit na kumakawala sa gitna ng baha ng sakit. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Clarence ang lahat. Nakita niya ang dugo sa mukha ng inang walang ibang ginawa kundi magmahal. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Kendra habang pilit nitong itinatayo ang sarili para lamang hindi malayo sa pintuan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya ni Clarence ay tuluyan ng napatid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa isang puot na mas mainit pa sa anumang apoy. Tama na. Ang boses ni Clarence ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na tila isang dambuhalang bato na nagpatahimik sa buong pasilyo. Bitawan niyo siya. Lumingon si Eliza. Handa na sanang magbitaw ng isa pang mapang-alipustang salita. Ngunit napatigil siya nang makita ang mga mata ni Clarence. Ang matandang kanina ay mukhang may sakit at nanghihina, ay tila ba lumaki ang anyo sa kanyang paningin. May isang aura ng kapangyarihan at panganib na bumabalot sa matanda. Isang uri ng bagsik na tanging ang mga taong nakatuntong sa tuktok ng mundo ang nagtataglay. Sa gitna ng tensyong ito, si Kendra ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Inilabas niya ang isang maliit na locket mula sa loob ng kanyang damit. Isang lumang pilak na may larawan ni Toby noong sanggol pa ito. Nagsimula siyang humuni, isang mahina at basag na himig ng sa ugoy ng duyan. Ang kanyang boses ay nanginginig, sumasabay sa takbo ng ulan sa labas na tila hindi rin tumitigil sa pagtangis. Sa bawat nota ng kanyang kanta, tila ba ibinibigay niya ang kanyang huling lakas
para magsilbing gabay sa kaluluwa ng kanyang anak sa loob ng silid operasyon. Isang nurse ang biglang lumabas mula sa operating room. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng taranta. Hindi niya pinansin si Eliza, hindi niya pinansin ang mga gwardya. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa paligid. Dr. Vincent? Ang pasyente. Biglang bumagsak ang blood pressure, nag-flatline po ang monitor. Ang sigaw ng nurse ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Kendra. Nabitawan ni Kendra ang locket. Ang tunog ng pagtama ng pilak sa semento ay tila hudyat ng paghinto ng kanyang sariling mundo. Tumayo siya ng mabilis kahit nahihilo. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa salamin ng pinto. Pilit na sumisilip sa loob kung saan ang mga doktor ay nagkakagulo sa paligid ng maliit na katawan ni Toby. Toby, huwag anak! Huwag mong iwan si Mama! Ang kanyang sigaw ay nauwi sa isang mahabang hagulgol na tila ba sumusugat sa hangin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling bumalot nang marinig ang isang mahaba at nakatutulig na tunog mula sa loob, ang tunog ng isang pusong tumigil na sa paglaban. Napatingin si Clarence sa pinto at pagkatapos ay kay Eliza na ngayon ay unti-unti nang umaatras, batid ang bigat ng kasalanang ginawa niya. Ang puot ni Clarence ay umabot na sa rurok na hindi na kayang itago ng anumang maskara. Tapos na ang pagpapanggap. Ang hari ay kailangan ng magising bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang tanging liwanag na natitira sa buhay ng isang inang sugatan. Tumigil ang lahat! Walang sino man ang lalabas o papasok sa pintuang ito hanggat hindi ko sinasabi. Ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Eliza at hindi rin sa mga gwardya. Iyon ay nanggaling sa matandang lalaking kanina pa hinahamak ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ni Clarence ay hindi na paos o nangihina. Iyon ay isang boses na tila nagmula sa kaibuturan ng isang bundok. Mabigat, malamig, at punong-puno ng kapangyarihang kayang magpaguho ng kahit anong kuta. Dahan-dahang tumayo si Clarence mula sa kanyang pagkakasandal. Ang kanyang anyo ay tila nagbago sa isang kisap mata. Inalis niya ang lumang coat na nakabalabal sa kanya, ang coat ni Kendra, at maingat itong itinupi bago inilagay sa mga nanginginig na kamay ng dalaga. Sa pagtayo niya ng tuwid, ang lahat ng tao sa pasilyo ay tila naliitan sa kanyang presensya. Sa dulo ng pasilyo, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng mga elevator ay umalingaw-ngaw. Isang grupo ng mga kalalakihan na naka-Amerikana, kasama ang mga pinuno ng Board of Directors ng St. Jude Hospital, ay nagtatakbong lumapit. Sa unahan nila ay si Arthur, na ngayon ay hindi na nagtatago ng kanyang katayuan. Chairman Clarence Drummond! Ang sabay-sabay na boses ng mga matataas na opisyal habang sabay-sabay silang yumukod ng malalim sa harap ng matandang pulubi. Ang kanilang mga noo ay halos humalik sa semento sa tindi ng paggalang at takot. Nabitawan ni Eliza ang kanyang hawak na clipboard. Ang tunog ng plastik na tumama sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang hatol. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang lalaking sinabihan niyang basura, ang lalaking pinagmop niya ng sahig, ang lalaking tinangka niyang ipakulong, ay ang mismong pundasyon ng mundong kinatatayuan niya. Chairman? Ang pautal-utal na bulong ni Eliza, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Hindi siya tinignan ni Clarence. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa operating room. Lumingon siya kay Dr. Vincent na noon ay naghihintay ng kanyang kumpas. Vincent, ibalik mo ang tibok ng puso ng batang iyan. Gamitin mo ang lahat ng makina, lahat ng galing mo. Kung kailangang hilahin mo siya pabalik mula sa kabilang buhay, gawin mo. Iyan ang tanging utos ko. Tos, agad na pumasok si Dr. Vincent kasama ang kanyang team. Sa labas, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Hinarap ni Clarence si Eliza. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ng COO.
You said this hospital is not a charity house for failures. Eliza, ang boses ni Clarence ay mababa, ngunit bawat salita ay tumatama na parang latigo. Ngunit ang totoo, ikaw ang pinakamalaking failure ng institusyong ito. You forgot that medicine is about life, not just balance sheets. You treated a mother's love like a crime. Lumapit si Clarence kay Eliza. Sapat na para maramdaman ng babae ang nagbabagang galit ng chairman. From this second on, you are stripped of your title, your benefits and your license. Hindi ka na muling makakatapak sa anumang medikal na pasilidad sa bansang ito. You are blacklisted, Eliza. Forever. Sir, please, maawa po kayo. Hindi ko po alam. Ang pagmamakaawa ni Eliza habang lumuluhod at pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Clarence. Gaya ng ginawa ni Kendra sa kanya kanina. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para maging tao ka, Eliza. Malamig na sagot ni Clarence bago iwinaksi ang kamay ng babae. Tinalikuran niya ito at lumapit kay Kendra na noon ay nakatulala pa rin. Hindi maiproseso ang bilis ng mga pangyayari. Dahan-dahang hinawakan ni Clarence ang kamay ni Kendra na may bakas pa ng tuyong dugo. Patawarin mo ako, anak, kung kinailangan mong dumanas ng ganitong sakit sa loob ng sarili kong tahanan. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, ang bawat luhang ibinuhos mo ngayong gabi ay magiging huling luhang idadanak mo dahil sa kahirapan. Sa gitna ng tensyon at luha, ang tunog ng pagbukas ng pinto ng operating room ay muling kumuha sa atensyon ng lahat. Lumabas si Dr. Vincent, tinatanggal ang kanyang maskara habang ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bahid ng isang himala. Magagawa pa nga bang bumalik ng tibok ng puso ni Toby pagkatapos ng lahat ng pasakit na ito? O ang tagumpay ni Clarence laban kay Eliza ay magiging isang mapait na tagumpay lamang kung ang buhay ng bata ay tuluyan na ngang pumanaw. Stable na siya. Himalang bumalik ang tibok ng kanyang puso sa huling sandali. Ang mga salitang yon ni Dr. Vincent ay tila isang malamyos na himig na bumura sa lahat ng ingay at takot sa loob ng pasilyo. Para kay Kendra, ang mundo na kanina lang ay tila isang madilim na bangin ay biglang napuno ng isang nakabubulag na liwanag. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng kanyang sariling mga tuhod sa malamig na semento. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na sa wakas ay pinayagan siyang huminga muli ng tadhana. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa nakakuyom sa lumang coat ni Toby, ay dahan-dahang bumitaw. At doon ay humulagpos ang isang mahaba at basag na hikbi, isang iyak ng isang inang muling nabuhay kasabay ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Clarence at tinulungan si Kendra na tumayo. Sa pagkakataong ito, wala na ang anyo ng isang pulubi. Ang chairman ay nakatayo ng may dangal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may lambot ng isang lolo para sa kanyang apo. Sabi ko sa iyo, anak, hindi natutulog ang Diyos. Magpahinga ka muna. Kami na ang bahala sa lahat. Inalalayan si Kendra patungo sa isang marangyang silidhintayan na malayo sa siksikang ward na kinalakihan niya. Ang malambot na sofa ay tila hindi totoo sa kanyang pakiramdam at ang baso ng mainit na tsaa na ibinigay sa kanya ay may amoy na tila ba galing sa ibang mundo. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, ang katahimikan ay muling nabulabog ng bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang matandang Doña ay hindi na kasing bangis ng kanina. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkataranta habang hawak ang kanyang telepono. Chairman Clarence, Sir, may malaking pagkakamali po. Ang boses ni Remedios ay gumaralgal, puno ng desperasyon. Ang mga accounts ko, ang credit cards ko, lahat ay naka-freeze. Sabi ng bangko ay utos daw ito mula sa inyong opisina. Sir, kumpare po ninyo ang aking yumaong asawa, hindi niyo po maaaring gawin ito sa akin. Tumingin si Clarence kay Remedios nang may matinding kawalan ng interes na tila ba tinitignan niya ang isang mantsa sa sahig na kailangang linisin.
Ang pamilya Valderrama ay matagal ko nang binibigyan ng respeto dahil sa iyong asawa, Remedios. Ngunit ang respetong yon ay natapos nang makita ko kung paano mo tratuhin ang sarili mong manugang at apo. Ang perang ginagamit mo para mang-api ay galing sa mga kumpanyang ako ang may-ari. Hindi ko pinapayagang ang aking yaman ay maging instrumento ng kasamaan. Pero sir, kailangan ko ang pera para sa operasyon ng aking apo. Kendra, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na kailangan niyo ako. Baling ni Remedios kay Kendra. Pilit na humahawak sa braso ng dalaga na tila ba sila ay matalik na magkaibigan. Dahan-dahang inalis ni Kendra ang kamay ng kanyang biyenan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Remedios at sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng takot sa kanyang paningin. Ang kailangan namin ni Toby ay pagmamahal, hindi ang perang galing sa pananakit ng damdamin. Tapos na po ang panahong kailangan kong lumuhod sa harap ninyo para lang mabuhay ang anak ko. Maari na kayong umalis. You ungrateful girl! Ang huling sigaw ni Remedios bago siya kaladkarin ng mga security ni Clarence palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang nagpupumiglas na mga sapatos ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Tila ba isang masamang gunita na tuluyan ng ibinaon sa limot. Naiwan ng katahimikan sa pagitan ni na Clarence at Kendra. Kinuha ni Kendra ang lumang rosaryo sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Bagaman ligtas na si Toby at tapos na ang banta ni Remedios, nararamdaman ni Kendra na may isang malaking bahagi pa rin ng kanyang puso ang hindi makapaniwala. Napatingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang ulan ay tumitila na. At ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa langit. Lolo Clarence, mahinang tawag ni Kendra, bakit niyo po ginawa ang lahat ng ito para sa amin? Isang coat lang naman po ang naibigay ko sa inyo. Ngumiti si Clarence, isang nangiting may pait at tamis. Hindi lang coat ang ibinigay mo, Kendra. Ibinigay mo sa akin ang dahilan para muling maniwala na may kabutihan pa sa mundong binuo ko. Mula sa yaman. Ang bawat sentimo ko ay walang halaga kumpara sa init na ibinigay mo sa akin nung gabing ang lahat ay tinalikuran ako. Sa gitna ng mapayapang sandaling iyon, biglang pumasok si Arthur na may dalang isang mahalagang dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may isang impormasyon na hindi dapat ipagpaliban. Chairman, may kailangan po kayong malaman tungkol sa record ng asawa ni Kendra na si Elias. May isang tao po mula sa nakaraan na kasalukuyang nasa labas ng ospital at nagpipilit pumasok. Sino ang misteryosong lalaking ito na tila ba muling bubuhay sa mga sugat ng nakaraan ni Kendra? At magagawa pa nga bang manatiling payapa ang bagong buhay na sinisimulan ng mag-ina ngayong ang anino ng isang taong akala nila ay wala na? Ay muling nagpapakita sa gitna ng liwanag? Mama, ang munting tinig na yon, bagaman mahina at tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang lagusan, ay sapat na para gumuho ang lahat ng natitirang pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Kendra. Ang bawat maliliit na daliri ni Toby ay dahan-dahang kumilos, pilit na humahanap ng pamilyar na init ng balat ng kanyang ina. Ang regular at panatag na ritmo ng makina sa gilid ng kama ay tila isang banal na musika na nagpapatunay na ang himala ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang maaari ng hawakan. Yumuko si Kendra at idinampi ang kanyang basang pisngi sa noo ng anak. Nandito si Mama Toby. Hindi na tayo aalis. Hindi ka na masasaktan. Ang kanyang bulong ay punong-puno ng pangakong binuo mula sa mga abo ng kanyang paghihirap. Sa sandaling iyon, ang amoy ng antiseptic at gamot sa loob ng silid ay napalitan ng bango ng pag-asa, tila isang hardin na biglang namukadkad pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Mula sa pintuan, pinagmamasdan ni Clarence ang tagpong yon, ang kanyang puso, na sa loob ng maraming taon ay naging kasing tigas ng bato dahil sa mundo ng negosyo
ay tuluyan ng lumambot. Lumingon siya kay Arthur. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na desisyon. Arthur, ihanda ang mga dokumento. Ang St. Jude Hospital ay sasailalim sa isang malaking reforma. Gusto kong gawing libre ang lahat ng operasyon sa puso para sa mga batang gaya ni Toby. At si Kendra, siya ang mamumuno sa Warmcoat Foundation na itatayo natin. Ngumiti si Arthur. Batid na ang kanyang boss ay nahanap na ang tunay na lunas sa sarili nitong kalungkutan. Ngunit ang kagalakang ito ay bahagyang nabahira ng isang ulat mula sa labas. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Eliza ay naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang mamahaling damit ay may mantsa na ng pawis at alikabok. Sa bawat pintuan ng ospital na kanyang kinakatok, tanging pagsasara ng pinto at mapanghamak na tingin ang kanyang natatanggap. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa buong industriya. Ang bawat gaslighting na ginawa niya kay Kendra ay bumabalik sa kanya na tila isang dambuhalang anino na hindi niya matakasan. Bumalik ang atensyon ni Clarence sa loob ng kwarto nang biglang pumasok si Arthur na may dalang balita. "Chairman, ang lalaki po sa labas." Iginigiit niya na siya ang legal na asawa ni Kendra. May dala siyang mga dokumento. At sir, ayon sa record, ang aksidenteng kinasangkutan ni Elias, ilang taon na ang nakalilipas. Tila may mga butas sa kwento. Napatayo si Kendra nang marinig ang pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay muling kinabahan, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong takot at pagkalito. Elias? Pero nakita ko ang ulat. Sabi nila, ay wala na siya. Paanong dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto? Isang lalaki na may magulo ang buhok, suot ang isang lumang jacket na tila hindi nalabhan ng matagal, ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay paggalagala. Hindi sa pag-aalala para kay Toby, kundi sa pagkamangha sa luho ng silid na kinalalagyan nila. Nang makita niya si Kendra, isang mapanlokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng kasakiman. "Kendra, asawa ko. Salamat sa Diyos at nahanap ko rin kayo." Ang boses ng lalaki ay malat at may amoy ng alak. Na tila ba isang laso na biglang pumasok sa malinis na hangin ng silid. Hindi makagalaw si Kendra. Ang lalaking nasa harap niya ay si Elias, ang ama ni Toby, ang lalaking iniyakan niya sa loob ng maraming gabi. Ngunit bakit sa halip na yakap, ay tila isang malaking pader ng takot ang nararamdaman niya? At bakit tila pamilyar ang paraan ng pagtingin nito kay Clarence? Isang tingin na tila ba nakakita ng isang gintong pagkakataon. "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Ang tanong ni Kendra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng pagkalito. "Nabalitaan ko ang tungkol sa chairman." Lumapit si Elias at pilit na hinawakan ang kamay ni Kendra, ngunit agad itong binawi ng dalaga. "Kendra, hindi mo ba naiisip? Tayo ang pamilya niya ngayon. Isang pirma mo lang at lahat ng yaman ni Chairman Clarence ay mapupunta sa atin. Hindi na natin kailangan pang maghirap kailanman." Sa sandaling iyon, ang tunay na mukha ng nakaraan ni Kendra ay nagsimulang magpakita. Hindi namatay si Elias sa isang aksidente. Iniwan niya sila dahil sa malaking utang sa sugal at takot sa kanyang ina na si Remedios. At ngayon, dahil sa amoy ng yaman ni Clarence, bumalik siya para muling angkinin ang isang buhay na hindi naman niya pinaghirapan. Magagawa pa nga bang patawarin ni Kendra ang lalaking tinalikuran sila sa gitna ng unos? Ngayong meron na silang bagong simula? O ang pagbabalik ni Elias ang magiging mitya ng isang mas malaking labanan para sa kalayaan ng kanyang puso at sa kaligtasan ni Toby? "Hindi mo ako mahal, Elias. Ang mahal mo ay ang anino ng yaman na nakikita mo sa silid na ito." Ang boses ni Kendra ay matatag, ngunit ang bawat pantig ay tila may kasamang pait na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang likod ay tuwid, na parang isang kuta na hindi na muling magigiba.
habang nakaharap sa lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Ang bawat salita ni Elias tungkol sa bagong simula at pagkabuo ng pamilya ay tila mga hungkag na tunog na tumatama sa pader ng kanyang realidad. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay matagal na ngang naging abo sa gitna ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Elias, pilit na inaabot ang mga kamay ni Kandra. Kandra, makinig ka. Nagkamali ako, oo. Pero natatakot lang ako noon kay Mama Remedios. Akala ko, mas mapapabuti kayo kung wala ako. Pero heto na ako. Bumalik na ang ama ni Toby. Hindi ba't ito ang ipinagdarasal mo gabi-gabi? Napangiti si Kandra, isang ngiting punong-puno ng pait. Ipinagdarasal kita noon, Elias. Noong wala kaming makain, noong nilalagnat si Toby at wala akong pambili ng paracetamol. Noong kinakaladkad kami palabas ng ospital dahil wala kaming pambayad, doon kita kailangan. Pero nasaan ka? Nagtatago ka sa ilalim ng saya ng nanay mo at sa likod ng mga baraha mo. Mula sa gilid, si Clarence ay nananatiling nakamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na bundok na nagbibigay ng proteksyon. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elias. Ang isang ama ay hindi nagtatago kapag ang puso ng kanyang anak ay malapit ng huminto sa pagtibok. Nasaan ka noong ang tanging panangga ni Toby sa kamatayan ay ang lumang coat na ibinigay ni Kandra sa akin? Natahimik si Elias. Ang kanyang mga mata ay pagalagala, pilit na naghahanap ng butas sa usapan. Sino ka ba para makialam? Asawa ko siya. Anak ko ang batang nasa kamangyan. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lang, Elias. Ang boses ni Clarence ay mababa, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang pamilya ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat luhang ibinuhos sa gitna ng unos, at sa pananatili kapag ang lahat ay tumatalikod na. Sa mga matang ito, itinuro ni Clarence si Kandra. Nakikita ko ang isang pamilyang binuo niya ng mag-isa. Wala kang puwang sa mundong ito kung ang layunin mo lang ay ang makihati sa biyayang hindi mo pinaghirapan. Hinarap ni Kandra si Elias ng huling beses. Inilabas niya ang kanyang lumang wedding ring mula sa isang maliit na bulsa sa kanyang bag, isang pirasong metal na tila naging tanikala ng kanyang pasakit. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Elias. Ang dampi ng bakal sa balat ng lalaki ay tila ang huling tuldok sa kanilang kwento. Ito ang huling alaala na meron ako sa iyo, Elias. Ibinabalik ko na ito, kasama ang lahat ng sakit at pangungulila na ibinigay mo sa akin. Malaya na ako. Malaya na kami ni Toby mula sa anino mo. Ang boses ni Kandra ay wala ng panginginig. Ito ay ang boses ng isang babaeng nahanap na ang sariling halaga. Nanginig ang panga ni Elias sa galit at kahihiyan. Lalapit pa sana siya nang harangan siya ni Arthur at ng dalawang gwardya. Makaalis ka na. Bago ko pa maisipang ungkatin ang lahat ng utang mo sa labas na ako na ang nagbayad para lamang hindi ka na muling lumapit sa kanila. Ang huling babala ni Clarence. Lumabas si Elias na tila isang asong bahag ang buntot. Ang kanyang mga pangarap na makihati sa yaman ni Clarence ay tuluyan ng naglaho. Nang lumingon si Kandra kay Clarence, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Salamat, Lolo Clarence. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Bulong ni Kandra habang nakatingin kay Toby na ngayon ay mahimbing na natutulog. May bakas ng kulay na sa kanyang mga pisngi. Handa ka na ba sa susunod na kabanata, Kandra? Tanong ni Clarence habang ipinapakita ang plano para sa Warm Coat Foundation. Ang ulan ay tumila na. Oras na para tayo naman ang maging payong para sa iba. Tumingin si Kandra sa bintana. Ang langit ay malinis na at ang sinag ng araw ay tumatama sa bintana. Tila isang mainit na yakap mula sa itaas. Handa na siya. Hindi na siya ang inang humihingi ng awa.
Siya na ang inang magbibigay ng pag-asa. Ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na bintana ng bagong gawang gusali ay tila isang banayad na haplos ng langit, malayo sa malupit na hagupit ng ulan na minsang sumubok sa katatagan ni Kendra. Wala na ang amoy ng luma at maruming ward. Ang bawat sulok ng silid ay puno na ngayon ng amoy ng mga bagong bulaklak at ang sariwang hangin ng pag-asa. Sa gitna ng hardin ng ospital, naririnig ang isang tunog na para kay Kendra ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Ang malakas at masayang halakhak ni Toby habang mabilis itong tumatakbo patungo sa mga bisig ng kanyang lolo Clarence. Nakatayo si Kendra sa balkonahe ng opisina ng Warmcoat Foundation, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng kanyang bagong simula. Ngunit sa likod ng kanyang pinto, nakasabit pa rin sa isang magandang frame ang lumang coat na may mga himulmol at kupas na kulay. Hindi na ito isang simbolo ng kahirapan, kundi isang banal na alaala ng sandaling pinili niyang magbigay sa kabila ng kawalan. Ang bawat hibla ng telang iyon ay saksi sa kanyang paglalakbay mula sa putik ng pangaapi patungo sa tuktok ng kanyang katagumpayan. "Mama, tignan mo po, hindi na ako hinihingal." Ang sigaw ni Toby habang iwinawagayway ang kanyang maliit na kamay. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na, tanda ng dugong dumadaloy ng maayos sa kanyang puso na muling binuhay ng galing at malasakit. Lumapit si Clarence kay Kendra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ng bata. "Sabi ko sa iyo, Kendra, ang tunay na lunas ay hindi lamang matatagpuan sa mga tableta o operasyon. Ito ay nagmumula sa mga pusong marunong tumingin sa kapwa ng may paggalang. Tingnan mo ang paligid mo. Hindi na ito St. Jude Hospital lamang. Ito na ang kanlungan ng mga taong minsang nakalimutan ng mundo." Sa ilalim ng pamumuno ni Kendra, ang foundation ay naging mitya ng pagbabago. Ang mga doktor at nurse ay hindi na tumitingin sa laman ng pitaka ng pasyente, kundi sa lalim ng kanilang pangangailangan. Ang bawat pamilyang pumapasok ay hindi na nararanasan ang lamig ng pagtanggi, kundi ang init ng pagtanggap na minsang ipinagkait kay Kendra. Ang hustisya ay hindi na isang pangarap, kundi isang pangakong tinutupad araw-araw sa loob ng mga pader na ito. "Minsan po, iniisip ko kung panaginip lang ang lahat ng ito," mahinang sabi ni Kendra habang nakasandal sa balikat ni Clarence, tila isang tunay na anak sa kanyang ama. Pero kapag hinahawakan ko ang kamay ni Toby at kapag nakikita ko ang mga inang nagpapasalamat dahil ligtas na ang kanilang mga anak, alam ko na ang bawat patak ng luha ko noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilangguhit sa langit. Ang katahimikan ng gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito ang gabing nakakatakot. Ito ay gabing nagdadala ng kapayapaan. Sa huling sandali ng pagdiriwang, kinuha ni Kendra ang kanyang telepono at tinignan ang larawan nila ni Toby noong sila ay nasa ilalim pa ng ulan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Salamat sa ulan," bulong niya sa hangin. "Dahil kung hindi dahil sa bagyo, hindi ko matatagpuan ang liwanag ng bukang liwayway." Niyakap ni Kendra si Toby ng mahigpit at kasabay ng pagpikit ng kanilang mga mata sa ilalim ng payapang langit, batid nila na ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang coat o isang operasyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang magpatigil sa anumang unos at magbigay ng isang piraso ng langit sa bawat pusong marunong magmahal ng walang hanggan. Ang ulan ay tumila na at ang mundo ay muling naging tahanan. Lumipas ang isang taon na tila ba isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa tapat ng St. Jude Hospital, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa pait ng kanyang mga luha, nakatayo si Kendra habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa ilalim ng maaliwalas na langit. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat na tila nananakal
sa kanyang bawat paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay puno na ng pasasalamat, isang ritmo ng buhay na muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Sa isang pagkakataon, nakita ni Kendra ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. May bitbit na mga lumang gamit at may hitsurang hapo sa buhay. Iyon si Eliza. Ang dating makapangyarihang COO ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Naglalakad sa mundong hindi na kumikilala sa kanyang pangalan. Sa halip na makaramdam ng puot o kagalakan sa pagbagsak ng kaaway, ang naramdaman ni Kendra ay isang malalim na habag. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang isang mainit na kape at isang balabal. Wala silang binigkas na salita, ngunit sa pagtatama ng kanilang mga mata, nadama ni Kendra na ang kapatawaran ay hindi isang utang na kailangang bayaran, kundi isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili para tuluyan ng maging malaya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang iyong bukas. Ang kapayapaan ay tuluyan nang nanahan sa kanilang tahanan. Si Clarence, na tinatawag na ngayong lolo ni Toby, ay nahanap ang kanyang tunay na pamilya sa piling ng mag-ina. Ang yaman ng chairman ay hindi na lamang nakatago sa mga numero, kundi nakikita sa bawat ngiti ng mga batang nabibigyan ng bagong pagkakataong mabuhay sa ilalim ng warm coat foundation. Para kay Kendra, ang tunay na kapayapaan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang alam mong ang iyong anak ay humihinga ng malalim at panatag, at ang iyong kamay ay may kakayahan ng tumulong sa iba ng walang halong takot. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay isang simpleng katotohanan na madalas nating makalimutan sa gitna ng ingay ng mundo. Ang isang maliit na gawa ng kabutihan, gaya ng pagpapahiram ng isang lumang coat, ay may kapangyarihang magpabago ng tadhana. Ang bawat tao ay dumadaan sa sarili nilang unos, at madalas, ang kailangan lang natin ay hindi isang malaking himala, kundi isang pusong handang makiramay nang walang hinihintay na kapalit. Ang kabutihan ay isang binhi na kapag itinanim mo sa gitna ng ulan, ay tiyak na mamumukadkad bilang isang hardin ng pag-asa sa gitna ng liwanag. Habang naglalakad si Kendra palayo, kasama si Toby at Clarence, lumingon siya ng huling beses sa lumang bench sa hintayan. Wala na roon ang dilim. Tanging ang sinag ng araw na lamang ang yumayakap sa semento. Ang ulan ay tapos na, at ang bahaghari ay hindi na lamang isang guhit sa langit, kundi ang mismong buhay na tinatahak nila ngayon. Ang pag-ibig ay ang tanging coat na hindi kailanman naluluma, at ang tanging init na kayang tumunaw sa kahit na anong yelo ng kasakiman.